أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Kas, الرحمن الرحيم. special. Kaya ang isang believer, kapag ito ay ganyang binanggit, Bismillahirrahmanirrahim, dalawa ang kanyang dalawang paida o pawaid na makukuha niya. Unang-una, hinihiling niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang general mercy na sa umur ng kanyang dunya. Dahil ito pinagkakalob sa believer at hindi believer, masama at mabuti na, ipinagkalob yan Allah subhanahu wa ta'ala sa hindi na naniniwala upang sila ay manatili dito sa dunya, na hanggang sila ay nabubuhay dito, meron silang chance na magtauba at sumamba. Dahil kapag, halimbawa sabihin natin, pagdating na Yawm al-Qiyamah, sabihin ay, wala kaming pagkakataon na makilala ka, alamin ka, sambahin ka kasi kami ay hirap na hirap sa aming buhay, hindi namin nakamit ang iyong mercy. Wala kaming pagkain, wala kaming inumin, wala kaming tahanan, wala kaming damit, wala kaming hangin. Hirap na hirap kami. So kung ano ang binibigay sa believer at sa lahat ng mga nilikha, ipinagkaloob na Allah sa mga kafir. Para wala silang excuse sa Yawm al-Qiyamah dahil lahat ng provision na pinagkaloob sa mga believer, natanggap din nila. Pero ang isang tao kapag hindi naghahanap ng katotohanan, hindi pagkakaloob sa kanya ang special na mercy, ay yung tinatawag nating pagbibigay ng paggagabay sa isang tao sa katotohanan. Sumunod na aya, sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi binigay sa atin ng Muallif Rahim, Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilma. Na ang aya na ito na ang maanghel na bumubuhat ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ipinagduduan nila ang mga believer. Pinagduduan nila ang mga believer. Sabi nga rito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabuuan, alladina yahmiluna al-ars wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ito ang pinakakompleto ng aya. Ito ay sa surah Ghafir, aya number 7. Na ito ang relasyon ng mga believer at saka ng mga ibang mga nilikha, ibang uri ng nilikha, abang anghel, na ang kanilang relasyon ay sa pamagitan ng iman. So kaya talaga napakahalaga ng tinatawag nating relasyon sa pamagitan ng iman. Dahil ang mga anghel, kapag ang mga believer ay nakita nila na alam nila na ito ay talagang nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kanilang pinagdudua at hihingi ng kapatawaran. At ang paghingi ng kapatawaran at panalangin ng mga nilikha na walang kasalanan, hindi nagkakasala, ang kanilang dua ay mustajaba. Halimbawa, ang isang alim na pinagdudua, hinihingi ng tawad ng lahat ng nilikha sa kalangitan at kalupaan at sa karagatan, katulad ng mga isda, ng mga langgam, na pinagdudua nila ang talibul ilmo, ang alim. Ang mga nilikha na yan na nagdudua, mga nilikha na walang kasalanan. So kaya kapag yan ay nagdua sa atin, ipagkakaloob talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mercy. At pagkatapos, ang tawassul, dito na ginamit ng mga anghel, ang pagdua o adab ng dua o manner ng dua, napakarami. Halimbawa, isa dyan ay yung pagtataas ng kamay, na may mga okasyon talaga na allowed itaas ang kamay. Ngayon, isa sa mga manner ay yung babanggitin natin ang kanyang asma wa sifat, para ibig sabihin lalo tayong maging mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala at tanggapin ang ating halimbawa, kalimitan sa dua na nakikita natin, narinig natin sa Quran, na nababasa natin sa Quran, ang mga propeta kapag nagdudua, binabanggitin ang Rabbana, ginagamit nila yung Rabb. Ito ay tawassul. Dito ginamit ng maanghel, sabi rito ng maanghel sa Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana, ginamit nila una Rabbana, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Tatlo ang binanggit dito na ginamit nilang katangian o pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang dinggin o tanggapin o papalapit sila sa Allah subhanahu sa pamagitan ng kanilang ginamit na mga pangalan. Halimbawa, ang isang tao, kapag meron ka kailangan sa isang katulad mong nilikha, babanggitin mo yung kanyang katangian, magandang katangian o kabutihan. Lalo sa Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa mga manner ng dua o paghingi ng kapatawaran na banggitin natin ang kanyang asma wa sifat o tawassul. Ang tawag dito ay tawassul, wasila. Gagawin nating means
Hindi pwede ditong gumawa tayo ng nilikha. Ibig sabihin, means ang kanyang pangalan. Kung anong pinahintulot sa atin sa Sharia. Sa Sharia. So kaya, yan ay isa sa mga dalil dito na binigay sa atin ng muallif, rahmatan wa ilma. Kung gaano ibig sabihin kalawak, ano ang sakop ng kaalaman o ang ilm ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang nilikha, kalangitan at kalupaan. Ibig sabihin, ito man ay taas at baba, malayo man o panahon man, o ito man ay time, ito man ay lugar, ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala sakop lahat, ganun din ang kanyang rahmah. Sabi dito ng mga anghel, na ang iyong wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Kung ano ang abot ng iyong kaalaman, inaabot ng walang hanggang kaalaman, ganun din ang iyong mercy, abot lahat, dumarating lahat sa lahat ng nilikha. Lalong-lalo na sa believer. Lalo na sa mga believer. Pangatlong aya na binigay, pagko-confirm sa atin ng muallif rahimahullah sa inatawag natin sipat ng rahma na dinidinay ng mga ahlul bid'ah. Sabi rito, wa qawluhu wa kana bil mu'minina rahima. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay rahim sa mga mu'min. Itong aya na ito ay special o khas sa mga believer lamang. Hindi dito kasama ang mga kafir. Halimbawa, sabi rito, wa kana bil mu'minina rahima. Ginamit talaga yung salitang mu'min. Babae man o lalaking believer. Jin man o insan. So dito, sabi rito, bil mu'minina rahima. Yung Rahman, wasi, yung Rahim, ito ay khas, special. So ito ang dalil na binibigay ng mga ulama na ang salitang Rahim ay special talaga sa mga believer. Ngayon, anong ibig sabihin kapag sa umur ng dunya, gagabayan ng isang believer na naghahanap talaga ng kabutihan sa pamagitan ng itataas ang kanyang iman. Bibigyan siya ng kaalaman, tutulungan siya paggawa ng kabutihan at ilalayo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kapahamakan o paggawa ng kasalanan. Ito ang mercy na pinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang believer dito sa dunya. Na siya ay susuportahan, tutulungan, papangalagaan ang isang tunay na believer katulad ng mga propeta at mga sugo. Ganon din sa kabilang buhay, lalong-lalo na ang pinakamalaking mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay na siya ay bibigyan ng salama sa lahat ng anumang uri ng kapahamakan. Halimbawa sa kiyama mismo, sa pagtayo sa kiyama o sa barsak. Una sa barsak, pagkatapos sa kiyama, lalong-lalo na pinakamalaking mercy sa kanya ang Jannah. Ang Jannah. At ang pinakamalaking regalo o gantipala sa Jannah ay ang makita niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod na aya, sabi rito ng Imam rahimahullah, wa rahmati wasiat kulla shay. Ito ay inulit ang mga anghel, doon ang mga anghel na inulit dito na binibigay sa atin ng muallif rahimahullah na ibig sabihin napakaraming aya na nagpapatuloy na nagko-confirm na ang mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala ay confirm sa kitab. Ang ginamit na dito Quran, hindi pa siya gumagamit ng authentic na sunnah. Ginagamit na dito Quran na ang mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala sakop lahat. Sakop lahat. Na halimbawa sabihin natin, merong hadith na nabanggit ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang Allah subhanahu wa ta'ala kapag ang kanyang mercy ipagkakaloob niya doon sa mga tao na meron ding mercy sa kanyang kapwa. Halimbawa, isang babae na prostitute na alam natin, very famous na kwento sa hadith na nakita niya ang isang tao na isang aso. Ayado billah. Isang aso na uhaw at siya ay bumaba doon sa balon at ginamit niya pa yung kanyang sapatos para painumin yung aso. At sa pamagitan ng kanyang ginawang mercy o habag o awa o kabutihan sa aso, isang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay pinatawad at siya ay papasok sa Jannah. So dito ipinagkaloob na Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang walang hanggang mercy sa babae na yon, na prostitute. Pangalawa, na ang babae na yun, meron siyang mercy sa kanyang puso, sa kanyang kapwa at sa kapwa nilikha. Maging hayop, maging sa hayop.
So kaya hindi ibig sabihin dito na ang tamang pag-antindi ng hadith na hindi ibig sabihin dito na ang isang babae na yan ay siya ay pinatawad sa kanyang pagiging prostitute at siya ay papasok sa Jannah. Ang ibig sabihin dito, dahil sa kanyang ginawang kabutihan, ito ang naging sabab para siya gabayan at pahintuin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang paggawa ng kasalanan sa prostitution. Siya ay sa kanyang ginawang kabutihan o mercy, ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya ang mercy na siya ay pinatigil, siya ay pinagtauba at siya ay pinatigil sa pagiging prostitute at siya ay nilipat sa pagiging believer. Kaya nakamit niya ang kapatawaran at ang Jannah. Hindi basta sabihin natin ang babae na ay prostitute pagkatapos siya ay papasok na sa Jannah. Yan ay hindi maaari. Ang isang taong gumagawa ng kasalanan ay makakamit niya ang kanyang kaparusahan. So tinutukoy dito na ang babae niyan ay ginabayan, pinatawad dahil siya ay tumahak na sa landas ng kabutihan. Sa landas ng kabutihan. Sumunod na aya, sabi rito, wa qawluhu, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Kataba, ang ibig sabihin, kataba rabbukum, kataba, ibig sabihin, ano ba sabihin natin, literal, na salitang, ibig sabihin na salitang kataba ay, dalawa, isinulat. Pero ibig sabihin dito, aujaba, wajaba. Ginawa niyang obligado sa kanyang sarili ang mercy. Ito ang ibig sabihin dito ng salitang kataba. Katulad sa aya ng siyam, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ibig sabihin dito, ginawang obligado, wajib sa inyo ang siyam o pag-aayuno. Ganon din sa, ang tawag natin sa mga kamsa salawat, kamsa maktuba. Maktub, ibig sabihin wajib, obligado. Kaya sabi rito na Allah Subhanahu, kataba rabbukum ala nafsi ar-rahmah. Inobliga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang sarili ang rahmah at ibig sabihin na overcome ng kanyang rahmah ang kanyang gadab, ang kanyang pagkamuhi. Ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang walang hanggang mercy dahil inobliga niya ang kanyang sarili. So, na-overcome ng kanyang mercy ang kanyang pagkamuhi o galit. So, anong ibig sabihin dito na salitang na inobliga niya ang kanyang sarili na ang kanyang sarili ay walang hanggang rahma sa kanyang mga nilikha, mabuti man o masama na nilikha. Hindi dito sabihin natin na bilang isang nilikha, ginagawa kong obligado sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mercy. Na ipagkaloob niya sa akin ang kanyang mercy. Ito ay ang tinutukoy ditong inuobliga niya ang kanyang mercy sa kanyang mga nilikha ay tapaddul wa, ibig sabihin ito ay karangalan na pinagkaloob niya at honor o karam o ihsan o kabutihan na pinagkakaloob niya sa kanyang mga nilikha. Ito ang ibig sabihin dito na katulad na nabanggit nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Muad, sabi doon, haqqullahi alal ibad ay ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Pagkatapos haqqul ibad alallah an la yu'addiba, ang karapatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang ng alipin sa Allah Subhanahu, ng kanyang alipin sa Allah na wag siyang parusahan kapag siya ay maniwala at sumamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wag siyang bigyan ng katambal. At ang tinutukoy dito ay na ang tinatawag dito na na karapatan ay yung magitan ng ihsan, kabutihan at o tapaddul o padal na pinagkaloob na Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang nilikha. Sumunod na dalil na binigay sa atin ng Imam wa qawluhu wa huwal ghafurur rahim. Pinagsama dito ang dalawang sifat, Gapur at saka Rahim. Na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang kapatawaran, walang hanggang kapatawaran, napakaraming kapatawaran sa kanyang mga nilikha, kaakibat ang tinatawag nating rahma. May mga sa ating mga nilikha, talagang totally na iba ang ating katangian, kahit pareha ang pangalan. Maaaring tayo nagpatawad sa isang tao na tayo ay nagalit o namuhi sa kanya, pero napilitan tayo magpatawad dahil sa mga bagay na merong dahilan o sa pakiusap ng ating kapwa. Kaya natin siya napatawad. Pero ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanyang gapur o pagpapatawad
kaakibat ng mercy. Kaya pinagsama niya rito ang gapura at saka mercy. Na ang kanyang mercy, kapag siya ay nagpatawad, wow, inaalis ang galit, pinapalitan ng mercy. Inaalis ang pagkamuhi at pinapalitan ng pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga believer, inna Allah yuhibbul mu'minin. At siya ay namumuhi, la yuhibbul kafirin. Hindi niya minamahal ang mga kaya lang kapag ang isang musyrik o kafir o ang tinatawag na ang taong makasalanan ay nagtauba, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay Ghafurur Rahim. Laging binibigay niya ang katambal na katangian upang ipakita talaga sa atin ang kahibahan ng kanyang asma wa sifat. Asma wa sifat. Panghuling aya na binigay sa atin ng muallif rahimahullah, Fallahu hafidan wa huwa arhamur rahimin. So ang aya na ito sa surah Yusuf na nang ang mga anak ni Prophet Yusuf alayhi salam ay pumunta sa Egypt para dahil sa kanilang lugar ay sila ay nakaranas ng tagtuyo at paghihirap at ang Egypt ay pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng panahon na yon ng kayamanan, agriculture, isa sila sa pinakamayamang bansa. At doon sa bansa na yon, pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang propeta na si Prophet Yusuf alayhi salam, isa sa maging isa sa mga minister ng Malik o ng hari ng Egypt. At nung siya ay maging minister na pinapahanap ng kanilang ama na si Yaqub alayhi salam, ang kanyang anak na si Yusuf sa kanyang mga anak. At habang sila ay doon bumili ng mga pagkain, so sinabi niya na bibigyan ko kayo ng higit na timbang kapag dinala ninyo ang inyong kapatid. Ibig sabihin, yung kanyang kapatid sa ina na si Benjamin. So hiningi nila ng kapahintulutan ang kanilang kapatid na isama lang para daw bigyan pa sila ng higit na timbang. So si Prophet Yaqub alayhi salam, dahil siya ay nadala na alam niya na wala ang kanyang anak dahil hindi siya sa kagagawa ng kanyang mga anak na 10. So ito ang kanyang ginamit na sabi niya, Fallahu khairu, pinahintulutan niya, sabi niya, Fallahu khairu hafidan wa huwa arhamur rahimin. Sabi niya, sabi kasi ng mga anak niya na 10, sabi nila, na pangangalagaan namin siya. Sabi ng kanilang ama, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakadakilang tagapangalaga. So ang pangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang believer, katulad ng pangalaga niya kay Prophet Yusuf, hindi siya talaga napahamak. Na ito ang paniniwala ng mga propeta na Allah subhanahu wa ta'ala, kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ang ating hafid, ito confirm dito ang sipat o katangian na ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ay hafid. Siya ay tagapangalaga sa mga taong gusto niyang pangalagaan. Kaya sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ihfadullah yahfaduka. Ibig sabihin dito, pangalagaan mo ang lahat ng iyong tungkulin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin mo ang lahat ng kanyang pinag-uutos at iwasan mo ang pinagbabawal. Pangalagaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi dito basta-basta sabihin natin, kahit ikaw ay hindi sumusunod, ikaw ay makasalanan, pangalagaan ka. Ang pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pangalaga, ng proteksyon, ay yung taong isinabubuhay nila ang kanilang din. Pinapangalagaan nila ang kanilang relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pagkakaloob na Allah subhanahu wa ta'ala ang pangangalaga sa kanila. At pagkatapos nabanggit din dito, confirm na wa huwa arhamur rahimin. Na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mercy sa kanyang mga nilikha, hindi katulad ng mercy ng kanyang nilikha. Siya ay arhamur rahimin. At nabanggit sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mercy ng Allah tabarak wa ta'ala ay talagang totally na napakalayo na hindi maaring ihambing sa sino man sa kanyang mga nilikha, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang mercy ay 100 na mercy, at ang pinagkaloob lamang niya sa dunya ay isang mercy lamang, at itinira niya yung 99.
Nang isang mercy na yan, pinakikinabangan ng lahat ng mga nilikha, ito man ay tao, ito man ay hayop, ito man ay jin, ito man ay anumang uri ng nilikha. Maging ang isang mabangis na hayop, itinataas niya ang kanyang paa sa kanyang mga anak o inakay o mga anak na nilikha na hayop para wag nila itong mabigyan ng kapahamakan na nabanggit sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith. Kaya lang ang tinutukoy ditong mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala, katulad na nabanggit ito ni Prophet Yaqub alayhis, wa huwa arhamur rahimin. Na kung nakita natin ang mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagkaloob sa kanyang anak na propeta at pinagkaloob sa kanya na kahit na ang hari ng Egypt ay kaper, wala siyang magawa kundi piliin talaga ang propeta na minister ng finance o ng kanyang kayamanan dahil ito ay kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan ang mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin pwedeng ihalin tulad sa kanyang mga nilikha. Katulad na nabanggit natin, 99 ang natira para sa akhirah. Paano natin ipagpapalit ang mercy ng dunya na kalil, na kukunti lamang, na nag-iintay sa ating rahma o mercy sa kabilang buhay, ay 99 na mercy? Paano ang isang believer na mayroong sapat na pag-iisip na ipagpapalit niya ang isang mercy na pinakikinabangan ng mga kapirin at lahat ng mga bahay, bulat ng nilikha, anumang uri ng nilikha sa kalangitan at kalupaan o sa karagatan, na pinagsasaluhan natin ang isang mercy na yan, na meron nag-iintay sa ating 99 na mercy, na walang hanggang mercy ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang mercy na yan ay hindi natin maaring ihalin tulad at hindi kayang taglayin ng sino man sa kanyang mga nilikha. Pangalan lamang ang pareha, pero ang kanyang hakika, katotohanan, at ang kanyang kaypiya o ang kanyang kaypiya kung papaano, ito ay totally na napakalayo sa kanyang mga nilikha, na laysa kamithlihi shay. Laysa kamithlihi shay. So yan ang mga dalil na binigay sa atin ng imam, na the more na masusi natin, inuusisa o pinag-aaralan ang mga asma o sipat na Allah subhanahu, nakikilala natin siyang mabuti. Kaya yan ang iman billah. Nag-umpisa siya sa pagpapaliwa. Hanggang ngayon, nasa pangatlong halka na tayo o sa series na tayo, hindi pa tayo umaalis sa al-iman billah. At ang iman na tinutukoy natin dito, sabi niya, minal iman billah, ang tinutukoy, minal iman billah, an wasapa, sabi nga rito, na wasapa, na dinidescribe niya ang kanyang sarili, kung paano niya dinidescribe ang kanyang sarili sa kanyang kitab. At kung paano siya dinidescribe ng kanyang propeta sa kanyang Sunnah al-Mutahhara. Sunnah al-Mutahhara. Anong pinaliliwanag natin itong iman billah? Iman sa asma wa sifat. Tatlo ang anwa ng iman billah o apat. So hindi pa tayo nakakatapos sa mga aya na nababanggit na Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang napakaraming katangian na bagit niya sa Quran. Inshallah hanggang dito na lamang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Like and subscribe if you want to see more videos.